Talaga, the problem lang, well, not really a problem, is wala lang talaga masyadong knowledge yung mga taga Luzon about Visayas and Mindanao. Hindi kasi talaga covered by the media, ang nangyayari sa Visayas and Mindanao. Kaya parang feeling nila, puro bukid lang yung Visayas, Mindanao. Taga-bundok! Mga taga-bundok lahat. Yeah. When in fact, na ang layo naman sa totoo. In fact, Cebu is sobrang ng Cebu ngayon. Ang daming infrastructure doon, sobrang So yun lang. Parang siyang BGC. Kaya parang na-judge siguro kasi di rin naman nila problem na walang available knowledge for them to know about these things and to know about these places. Kasi tayo naman kasi nalaman natin yung tungkol sa Manila and nalaman natin yung natuto mag-Tagalog kasi nakikita natin. Sa mga teleserye, nakikita natin, yun yung kino-cover, alam natin nangyayari dito, tapos yung mga usapan sa TV, puro Tagalog. So, wala masyadong representation ng Bisaya. Totoo yan. Totoo yan. At saka yung mga Tagalog, nakikita lang nila yung mga lugar sa Visayas or Mindanao na yung mga tourist spot lang. Like beaches, mga ganun lang. So, hindi nila alam talaga na, may mall pala kayo? Parang, Yung boyfriend ko nga ngayon, nung nasasama ko na siya sa probinsya, talagang sabi niya, ay, may ano pala dito. Sabi ko, ano bang tingin mo? Saan kami buibili ng damit? Sabi niya, hindi. Kasi yan talaga yung expect ng mga tao na wala talagang mall. Na parang puro palay ang makikita mo. Hindi po. Hindi naman, it's just... Baka yung sinasakyan Yun, tinanong ako noon isang beses. Internship ko sa UP. Nung grade 11 ako, so nandito ako, tapos sabi sa akin, ano sinasakyan mo papuntang school Kalabaw? Mukha ba ako makakapunta ng Manila kung magsasaka ako, man? Mukha ba ako nandito nakikipag-usap sa'yo? Our provinces are not just that developed talaga, just as here sa Manila. Hindi lang masyado ma-building, hindi lang masyado ganun kalaki-laki talaga. Di lang kasing dumi yung hangin. Oo, yung pollution. Charot. Joke Okay. lang! Joke lang! Triggered kayo! Joke lang! Kalma! Sige, bumawi kayo! Fresh yung hangin sa amin. Bumawi kayo! I give you the permission! Medyo fresh yung hangin. Bawian nyo sila! Hindi sila may sarili. Hindi, pero sa mga, tayo, nakakaintindi tayo ng Tagalog, even though we're not fluent, pero sila, pag magbisaya na tayo, yun yung, di sila makakaintindi. Correct. Kasi may nakikita lang ako ngayon, mga Bisaya na influencers na puro Tagalog yung mga followers, like si Zeke, si Katik. Yes! Diba? Puro mga Tagalog yung nagre-reshare, so wala lang. Bisaya humor on top. Yeah. But also, isn't it cool, guys, na pag may na-meet kayong Bisaya, like, hindi ba kayo na-amaze na they can speak that dialect, di ba? Like, parang, di ba? Amazing. Guys, we can speak English, we can speak Tagalog, we can speak Bisaya. Tatlo, I can speak Chabacano, o four. Hala, Espanyol. Sabihin nyo, amor con amor se paga. Amor, ano yun? Amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Yes, it What does that means mean? love lang. Repay with love, Yes. parang gano'n. Like, give love, spread Pero love. alam mo, yung nakakalungkot lang, like kapwa Pilipino yung, alam mo yun, nag-away-away, parang, guys, let's love one another. Tsaka hello, Luzon, kayo lang ang Tagalog. Visayas, Mindanao, Bisaya. Magalit. Majority. Pero kasi actually naisip ko din, meron ba sa like sa mga province nyo, meron bang local media like local na teleserye? Yeah. Meron. Meron. Dati. Radyo ang favorite ko. Radyo And talaga. news. Pero ano siya, like super popular siya. Yes. So kayo ba bilang nasa mainstream OPM kayo tapos Bisaya artist kayo, na-feel nyo na ba yung pressure na parang kailangan ninyo baguhin yung, yun nga, yung accent ninyo? Or mas nagamit nyo ba yun to empower yourselves as artists? Ako ngayon, parang hindi na ako nag-aano sa accent ko talaga. Parang in-embrace ko na siya. Kasi I'm really proud din kasi na maging Bisaya. Kasi parang, ano na kasi siya ngayon parang feeling ko hindi na naman masyado ang discrimination ng Bisaya. So parang ako, hindi ko babaguhin kung may matigas pa yung accent ko until now. Kung if ever dahil sa accent ko, judge nila ako dahil Bisaya ako, parang hindi. Okay ako. Kasi I'm proud to be Bisaya. Tsaka it's like ano lang din naman, bakit sa pag-i-English, may Australian English, may British, yung ganyan klase, may American na English na accent. So parang dito din, di ba? Yes. Ikaw ata.
Ako kasi dati talaga, ganyan din yung punto ko, ganyan ako magsalita. Tapos, masyado akong sa sarili ko na gusto kong matutunan. Na, ang ganda pakinggan, iba naman sa tono namin. So, gusto kong matutunan. So, inaral ko ng inaral hanggang parang sinasabi na ng iba na, Bisaya ka pala. Kasi yung punto ko daw, na-adapt ko na talaga yung Tagalog. Pero pag pinagbisaya mo ko, talagang labas ang punto ko. Punto ng Cebu, magkaiba eh. Cebu at ng Bohol, magkaiba. So, kaya kong gawin yun pareho. Parang sa akin lang, para sa sarili ko, magbe-benefit ako ng hindi ako mahihirapan may pag-communicate din. Kasi dati talagang, ang tagal kong matranslate sa utak ko kung ano yung sasabihin ko. Parang, sige, kausap mo ako, pero ang tagal kong Nagba-buffer ka. Yes, talagang nagta-translate pa ako sa utak ko. Tapos, hindi ko matanggal before yung word na kuan. Kasi ngayon yung pang-fill-in ko na, ano nga ba yung word kuan? Melay, parang si Melay. Kuan ba, oy? O, kuan. Kuan ba? So, dati parang hindi pa siya, wala pa nga, hindi pa nga ganun ka-open yung lahat dati. Na ngayon, si Melay ginawa ng, parang normal na talaga yung kuan. Alam, may podcast nga siya yung Yes. nakuan, di ba? Puro Bisaya, guys. Tapos, familiar na yung mga Tagalog dun. Nung time sa akin, parang, pag sinabing kuan, saan ka galing? Sa baul? Parang ganun. Parang, ano yung word din? Sobrang luma naman. Parang ilukay mo pa sa baul. Parang ganun. So, ako, tinry ko talagang baguhin at ma-adapt kahit papano. Actually,